So bago ho tayo magsimula at may handa yung puso natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, so lahat ho tayo yumuko at manalangin. Minamahal namin Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa patuloy niyo pong pag-iingat at patuloy niyo pong paggabay po sa amin sa pang-araw-araw naming buhay dito sa mundong ito. Sa oras na ito, Panginoon, ay muli niyo po kaming tinipon sa lugar na ito upang makapakinig at makapag-aral po ng iyong banal na salita at upang may apply po namin sa pang-araw-araw naming buhay dito sa mundong ito. Naway tulungan niyo po kami, Panginoon, na lumago po kami sa pagkakilala sa inyo at lumago po kami sa aming pananampalataya at naway sa iyo lamang po kami lubos na umaasa at magtitiwala. May mga kapatiran po kami na hindi po namin kasama ngayon kung sila man po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok sa kanilang buhay Kristiyano. Naway paalala niyo po sa kanila, Panginoon, at ingatan niyo po sila sa pamamagitan po ng iyong banal na salita at sa pamamagitan ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. At ikaw lamang po, Panginoon, ang nakakaalam ng aming puso at isipan na kami po ay nagnanais na may pangaral ang iyong salita sa lahat ng mga naliligaw na kaluluwa. Naway tulungan niyo po kami sa gawain na ito, Panginoon, upang lubos po namin may pangaral ang iyong dakilang salita sa lahat ng mga nakapaligid po sa amin at higit sa lahat sa aming mga mahal sa buhay. Hindi po namin makakaya ang lahat ng ito, Panginoon, kung wala po ang gabay at tulong po ninyo. Kaya pakiusap, tulungan mo po kami sa aming mga panalangin na buksan ang puso at isipan ng mga mahal namin sa buhay na hindi pa po nakakaunawa ng tunay na kaligtasan. Alam po namin na malapit na rin po ang iyong ikalawang pagbabalik sa mundong ito, naway bago po dumating na pagbabalik mo sa mundong ito, Panginoon, ay may sama po namin ang aming mga mahal sa buhay sa iyong kaharian. Naway patuloy niyo po kaming ingatan at gabayan. Sa oras na ito, Panginoon, samahan niyo po kami at tulungan at ipaunawa niyo po sa amin yung iyong banal na salita sa oras na ito hanggang sa matapos po itong banal na gawain. Hindi po namin makakaya ang lahat ng ito kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu sa aming mga puso at sa aming buhay Kristiyano. Muli, ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan natin yung ating Biblia sa aklat ng Efeso. Sa aklat po ng Efeso, chapter 5. Efeso, chapter 5. Efeso, chapter 5, verse 10. Sa aklat po ng Efeso, chapter 5, verse 10. So isang verse lamang po yung babasahin natin ng sama-sama. Efeso chapter 5 verse 10. So basahin natin ng sama-sama. Na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. So ito po yung napili ko at paulit-ulit ko po itong pinagnilay-nilayan at upang maibahagi ko po yung salita ng Diyos sa buhay Kristiyano ho natin, no, sa pang-araw-araw na buhay natin at maalala natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng pagmamahal niya sa atin sa kabila ng kasalanan natin sa kanyang harapan. At ngayon, narito tayo sa kanyang harapan at sa kanyang salita upang magpatuloy sa ating Kristiyanong pamumuhay at magpatuloy kung ano po yung kalugod-lugod sa harapan ho ng Panginoon. So dati ay namumuhay tayo sa maling pamamaraan ng buhay Kristiyano natin at hindi natin nakikilala yung Diyos noon. Sa pamamagitan ho ng sa salita niya, ito po mismo yung Biblia, ay inaalam natin yung kalugod-lugod sa Panginoon at may apply natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. No? Kaya simulan na tayo naligtas, so kailangan alamin natin kung ano po yung nais ng Diyos para sa atin habang nabubuhay tayo sa mundong ito. At inaalam natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin at kung paano niya tayo
maialis sa takbo ng sanlibutan ito. Dahil alam natin, yung mundong ito ay punong-puno na po ng kasalanan at ito po mismo ay madilim na sa paningin ho ng Panginoon. At alam din po natin na ito po mismo ay hukuman ng Diyos sa pamamagitan ho ng apoy. So sa pamamagitan nito, ay habang nanatili tayo sa mundong ito, ay dahan-dahan tayo tinutuwid ng Diyos sa kabila ng hirap natin at sa kabila ng mga kasalanan natin na nagagawa sa harapan ho ng Diyos. So hindi pa ho tayo perpekto habang narito pa po tayo sa mundong ito. So tayo po ay naligtas na pero nanatili pa rin sa puso natin yung bahagi na kasalanan. May kasalanan pa rin po ba natitira sa puso natin? Yes, meron pa rin hong bahagi na natitira. Kaya sa pamamagitan ho ng salita ng Diyos at patuloy ho tayo sa pakikinig, so ito po mismo ay dahan-dahan binabago ng Diyos yung puso natin. Hindi naman po totally agad-agad mawawala yung dati nating pamumuhay, yung dati nating pagkatao. So kung tuloy-tuloy ho tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, at dahil ito yung kalooban niya na dahan-dahan tayo baguhin. Kasi sa pamamagitan ho ng isang Kristiyano, sa pamumuhay niya, ay makikita ho ng mga tao at mga mahal natin sa buhay yung pagbabago ng isang Kristiyano. Dahil doon po mismo ay nakikita ng mga mahal natin sa buhay yung pagbabago ng isang Kristiyano dahil nakikita niya na nabubuhay ang Panginoong Jesucristo at ang unawaan niya yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo at yung sakripisyo niya ay naunawaan din ho ng lahat ng mga Kristiyano. So bakit ho tayo narito sa church? Alam niyo po ba kung bakit tayo narito sa church? Narito tayo para alalahanin natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Narito tayo na tinuturuan tayo ng Diyos upang baguhin yung buhay natin. So, hindi ganun kadali na nung tayo ay naligtas, ay mabilis natin baguhin yung ating sarili. Kundi dahan-dahan, tinatapyas ng Diyos yung natitirang kasalanan o natitirang puot sa puso natin, yung natitirang kadiliman sa puso natin, sa pamamagitan ho ng kanyang salita. Kaya sa oras na ito, sabi dito sa verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yung buhay ng isang Kristiyano, patuloy ho ito inaalam kung ano ho yung kalugod-lugod sa Panginoon. Kung bakit nanatili ho tayo sa church. Okay? So tingnan natin sa Awit, chapter 1. Awit, chapter 1. Verse 1 hanggang 3. Awit, chapter 1, verse 1 hanggang 3. So babasahin ko po. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So, dito po mismo sa verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So, yung banal na salita ng Diyos, ito po mismo yung Biblia. So, nung tayo ay naligtas, tinuturo sa atin na magbasa ng Biblia. Di ba, meron tayong daily meditation. So, nagagawa po ba ng bawat isa? Yes. Kung nagagawa natin, yung bawat isa, yan po mismo ay kalugod-lugod sa harapan ho ng Panginoon. Dahil yun ang nais niya sa atin na wag natin alisin yung kanyang salita sa ating puso, sa ating bibig, na umaga, gabi, ay ito po mismo ay pinagbulay-bulayan natin. Kaya sabi dito, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. No? So yung puso po ba natin, habang nagbabasa tayo ng Biblia, so yung puso natin ay sadyang nagagalak sa pagbabasa ho ng Biblia. Dahil inaalam natin yung kalugod-lugod sa Panginoon para sa buhay Kristiyano ho natin. Di ba? Sa buhay Kristiyano ho natin. Kasi, sa mundong ito, meron tayong 8 hours, no, na pagtatrabaho. So yung ibang part, para saan? Para saan? Sa pagpapahinga. And then, sa pagbabasa din po dapat ng Biblia. No? Sa pagbabasa din po dapat ng Biblia.
Kasi habang nananatili tayo sa pagbabasa ng Biblia, so doon po mismo ay dahan-dahan nililinis ng Diyos yung puso natin. Ito pala ang nais ng Diyos na iparating para sa akin habang ako ay nabubuhay. Simula nang ako ay naligtas niya. Simula nung nakilala ko siya, na namatay siya doon sa krus at nagdanak ang kanyang dugo para sa aking kasalanan. Ganito pala ang nais ng Diyos para sa isang tao. Ayaw niya na ang isang tao ay manatili sa kasalanan. Ayaw niya na manatili ang isang tao sa takbo ng sanlibutan ito. So nakikita natin yung paligid natin araw-araw. Magaganda po ba yung mga nakikita nyo sa paligid po ninyo araw-araw? Hindi ho natin nakikita yung kabutihan, kundi puro kasamaan. Narinig natin puro din po ay kasamaan. So yun po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero bilang isang Kristiyano, doon po mismo ay iniiwas tayo ng Diyos sa pamamagitan ho ng kanyang salita. Kung walang salita ng Diyos sa puso natin, maaari ina-adapt natin kung ano ho yung takbo ng sanlibutan ito. Pananalita, pag-uugali, di ba? Na-adapt natin. Kaya marami ho mga tao na yung takbo ng sanlibutan na hindi nila nakikilala yung Diyos, ina-adapt nila kung ano yung nangyayari sa mundong ito. Di ba? Patuloy sila sa paggawa ng kasalanan dahil hindi nila inaalam kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yung isang Kristiyano, sa verse 3, sabi dito, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So sabi ko dito, ang isang Kristiyano, hinahalin tulad sa isang puno na nakatanim sa gilid ho ng agos ng tubig. Sa ilog, halimbawa. Di ba? Kung nananatili ka sa agos ng tubig, so doon po mismo ay mabubuhay ka. At matagal malanta yung dahon mo. Matagal malanta. So hinahalin tulad yung isang Kristiyano doon sa puno. Kung ang isang puno ay umalis po doon sa tabi ng agos ng tubig, ano ho mangyayari sa kanya? Mabilis ho siyang maglanta yung kanyang dahon. No? So sa atin, ganun po mismo yung paglalarawan ng isang Kristiyano sa isang puno. Pag umalis ka, so kapag walang salita ng Diyos, yung dating sigasig at init ng puso mo sa salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, so dahan-dahan po ano po nangyari? Nalalanta. Lumalayo sa salita ng Diyos, sumusunod sa takbo ng sanlibutan, kasi maraming mga negative tayo na nakikita at narinig sa sanlibutan. Araw-araw narinig ho natin ito. Di ba? Kaya sabi ho dito, kailangan ng isang Kristiyano, kagaya ng isang puno na nanatili sa tabi ng agos ng tubig. No? Yung tubig, ito po mismo yung salita ng Diyos. Di ba? So araw-araw, umiinom po ba kayo ng tubig? Araw-araw, umiinom tayo ng tubig. Kumain, di ba? Nauhaw, kailangan natin uminom ng tubig. So ganoon din, ang isang Kristiyano, kailangan din ng salita ng Diyos. Dahil araw-araw din po ay nauuhaw din po tayo. Di ba? Yung tubig na ito, bago pa ho likhain ng Diyos yung sanlibutan, tubig noon, tubig ngayon, at tubig sa walang hanggan ay tubig pa rin. Nagagamit natin araw-araw. Di ba? Yung salita niya noon, yung salita ngayon na ginagamit natin at binabasa natin, ayon at yun pa rin ang kanyang salita. Hindi nagbabago. Di ba? Yung tubig noon at tubig ngayon, hindi nagbabago. Tubig pa rin. Yung tubig sa panahon ni Noah, yung tubig sa panahon natin ngayon, yun pa rin, tubig pa rin. Hindi ho nagbabago. Kaya yung salita ng Diyos, hindi ho ito nagbabago. Yung salita ng Diyos. Yung kinakain natin araw-araw, nagbabago ho ba? Kanin ay kanin pa rin. Isda ay isda pa rin. Karne ay karne pa rin. Iba-iba lang putahe. Iba-iba lang putahe yung kinakain natin. Di ba ho? Iba-ibang preparation na pagkain natin. So, ganun din po yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos noon at ngayon, ganun din. Pero iba-iba din po yung preparation kung paano ho tayo lumago sa pananampalataya at sa ating Kristiyanong pamumuhay. Di ba? Yung hangin noon, di ba? At yung hangin ngayon, nag-iba ho ba? Hindi ho nag-iiba. Kundi nananatili yung hangin, tubig sa panahon natin ngayon. Kaya yung salita ng Diyos ay sadyang nananatili pa rin sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan, tayo din po mismo ay manatili ho tayo sa salita ho ng Diyos. Okay? So balik ho tayo sa main verse natin. Efeso, chapter 5,
Balik ko tayo. Efeso chapter 5 verse 10. So muli ho natin basahin. Na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sabi ho, hanapin natin. Hanapin natin kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya habang tayo po mismo ay nagtitipon tuwing Wednesday, Sunday fellowship, so doon po mismo ay hinahanap natin kung ano po mismo yung kalugod-lugod sa Panginoon. At kung ano din po mismo yung kalugod-lugod sa Krisyanong pamumuhay ho natin. Hindi ho tayo nakikinig ng salita ng Diyos nang binabaliwala ito, di ba? So kung binabaliwala natin yung salita ng Diyos, paano tayo magbabago? Paano tayo magbabago sa buhay natin? Kung hindi natin ninanamnam o nilalasap yung salita ho ng Diyos at hinahanap yung kanyang kalooban at kalugod-lugod sa Kanya, so hindi tayo magbabago. Okay? So kailangan hanapin natin yung kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Paano natin hanapin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon? Kaya verse 14, basahin din po natin sa verse 14, sapagkat anong bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliwanag sa iyo. Okay? So ito, paano natin hanapin kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon? Ito po mismo yung kasagutan. Okay? Gumising ka. Araw-araw kailangan ng Christian life, gumising ka. Hindi pwedeng matulog ka palagi sa iyong Christian life. Kaya sabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Kasi minsan, ang isang Kristiyano po mismo ay nakakalimutan niya kung ano yung papel niya sa harapan ho ng Diyos. Di ba? Dahil kahit busy ho tayo, nakakalimutan natin kung ano yung papel natin bilang anak ho ng Diyos. Nakakalimutan natin. Kaya sabi ng Diyos, gumising ka. Kailangan ang Panginoong Jesucristo ay magliwanag sa iyo. Magliwanag sa iyo. So, paano natin paliliwanagin ang Panginoong Jesucristo? Paano natin paliwanagin yung ating Krisyanong pamumuhay? Ito din po mismo yung sagot sa verse 10. Okay? Na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Inaalam kung ano po yung kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? Kaya verse 2, basahin din po natin sa verse 2. At lumalakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. So anong sabi ho dito? Lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo. Minahal tayo ng Diyos, hindi niya ho tayo pinabayaan. So sabi niyan, manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. Kung si Kristo man ay nanatili sa puso natin at hindi tayo pinapabayaan hanggang ngayon, sabi ng Diyos, tayo din, manatili din po yung pag-ibig. Gumising ka sa pag-ibig, gumising ka sa salita ko, lumakad ka naaayon sa lakad ko. Kaya sabi ho, di ba, sundan natin ang Panginoong Jesucristo. Lumalakad tayo ayon sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo, alam natin na nung isinilang siya sa mundong ito ay wala siyang komportabling buhay. Di ba? Saan siya pinanganak? Doon po mismo sa sabsaban ng hayop. Di ba? And then, nahabol siya ng kamatayan din. Di ba? Kaya ang Panginoong Jesucristo, marami siyang pinagdaanan na hirap sa kanyang buhay nung siya ay nabubuhay sa mundong ito. Ganon din ho tayo. Simula nang tayo naligtas, so marami din po tayo pinagdadaanan na hirap sa buhay Kristiyano ho natin. Madali ho ba yung buhay Kristiyano o mahirap? Mahirap. Tama ho ba? Kasi minsan kalaban natin, mga mahal natin sa buhay. Di ba? Minsan yun po mismo yung kalaban natin sa buhay ho natin. Minsan yung mga mahal natin sa buhay. Sabi sa iyo, wag ka na mag-born again eh. Sabi sa iyo, wag ka na lumipat ng ibang relihiyon. Kaya ano nangyari sa inyo? Ano nangyari? May reunion tayo, pero wala ka sa reunion natin. Nandoon ka sa church nyo. Di ba? Bakit? Dahil inalam mo kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos sa atin lahat. Yes, lahat tayo, nararanasan natin ito. Yung paninira, lalo-lalo na sa mahal natin sa buhay. Di ba? Yun yung pong number 1 na taga-usig natin.
Yan yung number 1 na taga-usig natin, yung mga mahal natin sa buhay. Pero sabi dito, kailangan manatili tayo. No, manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo. And then, lumakad gaya ng pag-ibig ni Kristo. Bawat isa po ba ay punong-puno pa rin po ba ng pag-ibig? Bakit ang hirap nyo po? Kapag ako ay nagtatanong, parang ang hirap nyo sagutin. Mahirap po ba lumakad sa pag-ibig? Madali. Madali lang sana. Kung yung puso natin ay malayo, doon po mismo sa galit, puot, di ba? So madali para sa atin. Madali rin po para sa Diyos. Di ba? So yung pag-ibig na yan, sabi ho ng Diyos ay kailangan manatili sa bawat isa. Yun po mismo yung kalugod-lugod sa Panginoon. And then, sabi ho dito, sabi ho ng Diyos, lumakad din ho tayo na hiwalay sa takbo ng sanlibutan. Ang isang Kristiyano, sabi, lumakad kayo na malayo sa takbo ng sanlibutan. Ano ba yung takbo ng sanlibutan ito? So, verse 3, Efeso chapter 5, verse 3. So, basahin din po natin. Ngunit, ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. So, sabi ho dito, sa talatang ito, so, para ho sa mga Kristiyano, sabi, nakikiusap po ito sa atin ho mga Kristiyano, na huwag mangyari sa lahat ng mga Kristiyano ito, yung pakikiapid, karumihan sa sanlibutan. So, alam natin, yung karumihan sa sanlibutan. And then, kasakiman o mapanglamang sa kapwa. Di ba ho? Mapanglamang sa kapwa. Kaya sabi ho sa atin, sabi ho dito, huwag sanang mabanggit sa inyo ito. Huwag sanang mabanggit sa inyo ito. Bakit ho? Kasi alam natin, yung kapitbahay natin, mga mahal natin sa buhay, alam nila na tayo po ay Kristiyano na. Di ba? Alam nila na tayo po ay Kristiyano na. Pero, kung nakikita nila sa atin ito, yung pakikiapid, karumihan, kasakiman, mapanglamang sa kapwa, ano sasabihin nila sa atin? Yan ba ay buhay ng isang Kristiyano? Yan ba ay isang nabubuhay ba sa kanila yung Diyos? Parang hindi. Di ba ho? So ano sabi ho dito? Sana huwag mabanggit sa inyo ito. So ito yung nais ng Diyos na malaman ho natin lahat. Na isang Kristiyano dapat dahan-dahan alisin yung ganito pong nangyayari ho sa puso natin. Dahil yan po mismo ay dapat hindi ho mangyari ho sa mga Kristiyano. Kaya sabi dito, huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Kasi yung buhay ng isang Kristiyano, marami na hong napapansin natin na marami na hong bawal nung tayo ho ay naligtas. Di ba? Bawal ng uminom, bawal manigarilyo. Di ba? So, bawal ang sugal. Bakit to? Nung namatay ang Panginoong Kristo, ano ho ang nangyari sa kanya mga kasuotan? Di ba? Ginawa hong pinagpustahan nila, o sa akin yan, sa akin yan. Nagsugal sila nung namatay ho ang Panginoong Kristo. Di ba? Kaya bakit natin panatilihin pa yung ganon sa buhay natin? Para ano po? Para makaiwas ho tayo na sinasabi ho ng mga unbelievers ho sa atin lahat. Kaya dito, inaalam natin kung ano yung kalugod-lugod ho para sa Panginoon. Kaya yun ang sinasabi ho ni Apostol Pablo. And then, ano pa ho? Para makita natin yung kapangyarihan ho ng Diyos, dapat habang nanatili tayo, ay marami tayong prayer. Ina-accept niyo po ba yung prayer na ito, na ito ay tutuparin ng Diyos? Ito ay tutuparin ng Diyos? O nagdududa pa rin kayo sa inyong panalangin na, baka hindi ito gagawin ng Diyos? Nagdududa ho ba kayo? O hindi kayo nagdududa? Talagang sadyang i-accept ninyo na ito ay gagawin ng Diyos. Lalong-lalo na sa mahal natin sa buhay. Pero mag-ingat ho tayo. Dahil dito po sa example ay papakita ko sa inyo, siya po mismo ay naglilingkod din sa Diyos. Pero nagdududa siya sa kakayahan ng Diyos. Nagdududa siya sa kakayahan ng Diyos na, hindi kayang gawin ng Diyos yan. Hindi kaya gawin ng Diyos. Nagdududa siya. Sana wag tayo magtulad sa ganito. Kahit tayo po mismo ay Kristiyano na,
alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay nagligtas sa atin. Sana sa puso natin, alisin natin yung mga pagdududa, lalong-lalo na sa panalangin natin. No? Kaya tingnan natin, so ito po mismo ay kwento nila Zacarias at ni Elizabeth. Di ba? So alam niyo po ba yung kwento nilang dalawa, mag-asawa? So si Zacarias po ay, siya po mismo ay pari na naglilingkod sa Diyos. Pero ano ang nangyari? Nagdududa siya sa sinabi ho ng anghel sa kanya na sila po ay magkaanak. So tingnan natin. Sa Lucas chapter 1. Sa Lucas chapter 1. Lucas chapter 1 verse 5 hanggang 7. So sabi ho dito, ng panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Sila ay kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan, ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Subalit, wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay kapwa matanda na. So sabi ho dito, sila po mismo ay naglilingkod ho sa Panginoon. So, nakikita ng Diyos, sabi dito, sila po mismo ay matuwid sa harapan ho ng Diyos. Sila ay matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay sila ng walang kapintasan. Di ba? Nabubuhay sila ng walang kapintasan. Pero sabi ho dito, wala silang anak. No, naglilingkod sila sa Diyos, wala silang anak. And then, si Elizabeth po ay isang baog at kapwa na po silang matanda. So, sa mga nakikita natin mga senior, napaka-imposible, sila po mismo ay magkaanak. Tama ho ba? So, lalong-lalo na ho, example lang, lalong-lalo na ho, yung mga babae, kapag sila po mismo ay matanda na, so nakikita natin, hirap na po silang tumanda. Pero yung lalaki na may edad na at saka nag-asawa na mas bata, sa tingin po ninyo magkakaanak o hindi? Magkakaanak pa. Di ba ho? Magkakaanak pa. Walang imposible sa ganong paraan. Pero dito, pinapakita sa atin ng Diyos na kapwa po sila naglingkod and then kapwa din po silang walang anak. Okay? Kaya verse 8, sabi ho dito, samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. Yung time na yon, sa templo ng Diyos, doon po mismo, ay isa lamang po ang papasok doon po mismo sa templo ng Diyos upang mag-alay ng insenso. Pero si Zacarias po mismo ang napili sa palabunutan na siya pong papasok doon. Pero nagtaka ho yung mga tao. Nagtaka sila kung bakit ang tagal niya doon sa loob. Nagtataka yung mga tao, bakit ang tagal niya doon sa loob. Kaya verse 10 hanggang 11, at sa oras na naghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng insenso. So ito yung dahilan kung bakit nagtagal. Nagtagal siya doon po mismo sa loob. Dahil yung anghel ng Panginoon ay nagpakita ho sa kanya. Pero sa labas, yung mga tao, sana magtagumpay siya. Nananalangin sila na sana ay magtagumpay sila. Okay? So ganun din ho tayo, di ba? Nananalangin din ho tayo kapag mayroon ho tayong gawain sa Panginoon na magtagumpay, na sana ay lahat ng mga naimbitahan ay maligtas. Di ba? Nananalangin. Okay? So ganito yung kanilang ginagawa. Kaya verse 12 hanggang 15, sabi ho dito, nang makita niya ang anghel, nasindak at natakot si Zacarias. Subalit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang pangalan na Juan. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang
sapagkat siya'y magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya'y mapupuno ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Okay? So ano dito sabi? Nakita niya yung isang anghel, siya po mismo ay nasindak at nagkaroon ho ng takot. Nagkaroon ho siya ng takot. Okay? Kaya sabi ho dito ng anghel, huwag kang matakot sa kanya sapagkat pinakinggan ang panalangin mo. So, di ba, lahat ho tayo may kanya-kanya ho tayong panalangin. Lalong-lalo na ho yung mga mahal natin sa buhay. Nananalangin tayo, sana buksan yung puso nila. Buksan ng Diyos yung puso nila. At naway maligtas din sila. Di ba? May kanya-kanya tayong panalangin. Pero ito si Zacarias, nagduda. Nakita niya na yung anghel ng Diyos, pero sa puso niya, para nagdududa pa rin na ito ba'y kayang gawin ng Diyos? Kaya ba itong gawin ng Diyos? Kaya sabi ho dito ng anghel sa kanya, huwag kang matakot sapagkat si Elizabeth na asawa mo ay magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalan na Juan. No? Na sinasabi, verse 15, siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon. No? So ibig sabihin, siya po mismo ay maglingkod doon sa Panginoon, mangaral siya. No? Mangaral siya sa Panginoon. And then puspos siya ng banal na Espiritu mula sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. So ito po mismo ang nangyari. So sila ay matanda na. So ano ang nangyari dito? Naniwala po ba siya o hindi? Hindi ho siya naniwala na ito ba'y kayang gawin ng Diyos. Hindi ho naniwala si Zacarias. Siya po mismo ay naglingkod sa Diyos. Pero silang dalawang mag-asawa na nanalangin na sana sila ay magkaanak. Matagal na nilang prayer. Maaari simula pa nung sila ay nagpakasal hanggang sa nagkaedad. Panalangin pa rin nila na magkaroon sila ng sariling anak. Pero nung nagpakita ang anghel, hindi siya agad na niwala. Okay? Kaya dito, verse 18 hanggang 19, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalamang gayon nga, sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na mga araw. At sinagot siya ng anghel, ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makiusap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. No? Sabi dito, paano ko malalamang gayon? Gayon na nga, sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na mga araw. So, napaka-imposible. Sabi niya, napaka-imposible. Matanda na ako. Hindi na maaari na manganak pa kami. Lipas na yung araw namin. Lipas na yung aming mga taon. Malapit na kaming mamatay. Ngayon, magkakaanak pa kami. Di ba ho? So tayo po mismo, yung prayer ho natin, baka sa prayer po ninyo ay sinasabi sa puso ninyo na, ang tagal ng prayer ko, bakit hindi pa nasasagot? Bakit hindi natin ito i-accept na gagawin ito ng Diyos? So may panahon para sa kanila. May panahon para sa prayer natin. Alamin natin kung ano ang kalugod-lugod sa harapan ho ng Diyos. Kung bakit hanggang ngayon yung prayer ng isang Kristiyano ay hindi pa rin nasasagot. Baka minsan, yung pagkakamali mo sa harapan ng Diyos ay hindi kaaya-aya sa Kanya. Kaya yung prayer mo hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Okay? Kaya kailangan, sabi dito ng Diyos kay Zacarias, ay kailangan magtiwala siya. Okay? Kaya sabi dito, ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. So kailangan pa ba may mangyari sa buhay natin na magpakita ang isang anghel? Baka sabihin mo, heaven na ba ito? Bakit nandito yung isang anghel? Baka yun ang pumasok sa isip ninyo. Ay, nasa heaven na ba ako? Bakit nakita ko ang isang anghel? Baka sasabihin sa'yo ni Gabriel, gumising ka, ikaw na natutulog. Gumising ka na ikaw ay natutulog. Mag-prepare ka para sa iyong Kristiyanong pamumuhay. No? Mag-prepare ka. Kaya dito, sa verse 20, so basahin ho natin, subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Diba? Ano ang nangyari? Dahil sa ayaw niya maniwala na kayang gawin ng Diyos. Sabi ni Gabriel, ikaw ay magiging pipi hanggang
isilang ang iyong anak. So mahirap po sa 9 months na hindi makapagsalita. Tama ho ba? Lalo-lalo na sa mga kapatiran nating deaf. Di ba? Ilang taon ho sila na hindi makapagsalita. Habang buhay sila hindi makapagsalita. Pero ito po mismo, di ba? 9 months lang. Hanggang sa maipanganak si Juan. Dahil sa hindi niya paniniwala. Ganon din ho tayo. Nag-church tayo, naniniwala tayo sa ating kaligtasan, sinasampalatayanan natin na kayang iligtas tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero sa isang prayer mo, bakit ka sumusuko? Na kayang gawin din po ito ng Diyos. Di ba? Kailangan pa po ba may mangyari sa buhay natin? Nakagaya ni Zacarias na siya ay naging pipi? O ano mang mangyayari sa buhay natin? Na ayaw natin paniwalaan? Di ba? So kailangan, habang tayo po mismo ay nasa church, inaalam natin kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon, na kaya niya itong gawin. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Alam natin yung kanyang ginawa tayo para tayo ay maligtas. Sinasampalatayanan natin iyon, na tayo po mismo ay kayang dalhin ng Diyos papunta sa kanyang kaharian sa langit. Hindi pa natin nakikita yung future, pero ina-accept na natin na kayang gawin ito ng Diyos. Sinasampalatayanan natin na kayang gawin ng Diyos. Pero yung prayer ng bawat Kristiyano, sinasampalatayanan niyo ba ito? Na ito ay mangyari? Di ba? So matagal bago ito mangyari sa buhay ng isang Kristiyano. Baka sinusubukan ka pa ng Diyos. Yung pananampalataya mo ay sinusubukan ng Diyos kung hanggang saan ka. Susuko ka ba? Maaari yung prayer mo, ganun na lang, darating na sa gagawin na ng Diyos. Kagaya nito. Kaya sabi dito, subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makapagsalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Di ba? Kaya ito po mismo nangyari na nagdadalang tao si Elizabeth. No? Kaya kailan ho siya nakapagsalita? Kailan ho nabuksan yung kanyang bibig? Nung naipanganak ko si Juan. Bakit? Kasi kailangan niyang sabihin Dahil sinabi ni Gabriel, itong ipangalan mo sa kanya, sa sanggol, na ang pangalan ay Juan. Pero kung hindi niya ito na mabigkas, so maaari iba yung ipapangalan doon po mismo sa bata. So tingnan natin, verse 63 hanggang 64. So sabi dito, humingi siya ng isang sulatan at kanyang isinulat, ang kanyang pangalan ay Juan. At namangha silang lahat. Biglang nabuksan ang kanyang bibig, nakalaya ang kanyang dila at siya'y nagsalita ng pinupuri ang Diyos. Di ba ho? So mahirap sa loob po ng 9 months na hindi makapagsalita. Di ba ho? So sa buhay Kristiyano natin, so tingnan natin yung mga mahal ninyo po sa buhay, mga mahal natin sa buhay, kung tayo po mismo ay nananatiling pipi, na hindi natin i-share yung dakilang kaligtasan na ito. Kailan? Kapag sila po ba ay nasa bingit na ng kamatayan o sila po ba ay nakaratay na sa higaan? Isipin natin mabuti yung mga mahal natin sa buhay. Tingnan natin sila kung saan sila patungo. Tingnan natin, sila. So, kailangan pa bang may mangyari sa buhay natin para bago natin i-share yung ganitong dakilang kaligtasan sa kanila? So, hindi dapat. Dapat hindi tayo maging pipi. No? Hindi tayo maging pipi. Okay? So, yung larawan nito nila Zacarias at ni Elizabeth, so nangyari din po ito kanila Abraham at Sarah. Di ba? So, ilang taon na ho si Abraham noon? Ha? Ilang taon na po si Abraham? 100 years old. Di ba? Si Sarah, ilang taon? Ha? Ilang taon na si Sarah noon? Ha? Si Sarah po ay 90 years old. 90 years old po. So, 10 years po yung gap nilang dalawa. No? Si Abraham ay 100 years old. Si Sarah ay 90 years old. Sila po ay matanda na, pero napaka-imposible para sa Panginoon. Di ba? Napaka-imposible. Pero ito po mismo ay nangyari, na sila po ay nagkaanak. Yung kwento ni Elizabeth at saka ni Zacarias,
yung kwento ni Abraham at saka ni Sarah. So, halos parehas ho yung kwento nilang dalawa. Okay? Halos parehas ho yung kwento nilang dalawa. Okay? So, sana wag ho tayo mawalan ho ng pag-asa sa mga panalangin natin na kayang gawin ito ng Diyos. Ano lang kailangan natin? Kailangan natin magtiwala sa Kanya at alamin natin kung ano yung kalugod-lugod do sa Kanya. And then ano pa po? Huwag natin pagtuunan ng pansin yung laman. Sabi ho ng Diyos. Okay? So, tingnan natin sa Roma, chapter 8. Sa Roma, chapter 8. Roma, chapter 8. Verse 7. Roma chapter 8, verse 7 hanggang 8. So, basahin po natin. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. At ang mga nasa ng laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So sabi ho dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. So alam ho natin na kayo po mismo ay busy sa trabaho, busy ho mismo sa pag-aaral, pero isagi natin sa puso natin yung katungkulan ng isang Kristiyano. No? Yung katungkulan ng isang Kristiyano. So alam natin na ito po mismo yung chapter 8 ay punong-puno po ito ng pamumuhay ayon po mismo sa Espiritu, ayon po mismo sa Diyos. No? Kaya dito, papansinin ho natin mabuti, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban ho sa Diyos. Kaya sabi ho dito, hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Okay? Kaya pansinin natin, maaari nangyari ho ito sa atin. Nangyari ho ito sa inyo. No? Di ba? Kapag may mga gawain tayo, ano po ang unahin? Laman. Di ba? Ay, ito muna. Unahin ko muna yung sarili ko. Pero anong sabi ho dito? Hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. No? Ibig sabihin, hindi rin ito kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kailangan, kapag tayo po mismo ay naglilingkod sa Diyos, so dapat alisin muna. No? Alisin muna para makapagseryoso tayo na makapaglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi dito, at ang mga nasa ng laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ang nasa ng laman. Ano ho ba yung nasa ng laman natin? Di ba? Yung nasa ng laman natin, nung tayo po mismo ay nag-aaral, pangarap natin na maging mayaman. Pangarap natin na maging maayos po yung buhay natin. Tama ho ba? Kahit ako din po, nung nag-aaral din. Kasi namuhay din po kami sa hindi magandang buhay. Kaya sabi ko, pag-graduate ko, kailangan maghahanap kagad ako ng trabaho. Kailangan ayaw ko na mamuhay sa ganitong paraan. Kasi ang hirap. Naranasan ko yung hirap. Kaya bawat isa din po dito sa atin, nakaranas din po ng hirap. Kaya yung isip, kailangan umahon ho sa buhay. Di ba ho? Umahon sa buhay. Pero, nung naging Kristiyano ho tayo, hindi naman masama sa harapan ng Diyos kung may pangarap tayo na kailangan to pa rin. Nung tayo po mismo ay nag-aaral pa at ayaw na mangyari ito sa buhay natin. Pero, wag natin alisin sa puso natin yung papel ng isang Kristiyano. No? Wag natin alisin kung ano yung buhay ng isang Kristiyano. Dahil yung Diyos po mismo ay nakikilala na natin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Nandyan siya para handang tumulong sa atin lahat. Pero, wag tayo mag-focus masyado sa takbo ng laman na ito. Okay? Kaya sabi dito, ang mga nasa ng laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya kapag naglilingkod tayo sa Diyos, so kailangan buong puso. Hindi po yung may kasamang halo na galit at puot. Kasi yan po mismo ay ayaw ng Diyos. Ayaw po yan ng Diyos. Okay? Kaya, and then, spiritual ho na panaginip. Ano ho yung spiritual ninyong panaginip? So tingnan natin sa Gawa, chapter 2. Gawa, chapter 2.
Gawa chapter 2, verse 17. Gawa chapter 2, verse 17. So basahin po natin. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at ang mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Okay? So ano ho yung panaginip po ninyo? Ano ho yung panaginip po ninyo? Sana yumaman ako, sana manalo ako sa luto. Ganun ho ba? Sana maging maayos yung buhay ko. Ganun ho ba? So spiritual, dapat na panaginip. Sana matapos ko yung Bible reading ko sa buong taon. Sana may evangelize ko yung mga mahal ko sa buhay. Sana hindi ako liliban sa fellowship, hindi ako liliban sa church. Di ba? Yung spiritual na panaginip dapat ay mangyari. Di ba? So, spiritual na panaginip din, yung sana ito ay yung future. Di ba? Yung langit ay future natin, na doon po mismo ay makakarating ho tayo. So, yun po mismo, spiritual na panaginip. Okay? And then, alam din po natin na ito din po yung nais ng Diyos. Ito yung kanyang, ito yung kanyang panaginip din ho, na ano po, makapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Makapagliligtas ng mga naliligaw ng kaluluwa. Kaya ito yung nais ng Diyos sa atin lahat. No? Spiritual ho na panaginip. Ito yung nais ng Diyos sa atin lahat. Kaya sabi dito, ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. No? Ano ho yung panaginip? Kaninang umaga. Ano ho yung panaginip po ninyo? Makalupa, makalangit. So, makalangit. Yung iba, makalangit. So, yung iba, ano ho? So, yung matapos yung project ko sa school, matapos yung trabaho ko. Di ba? So, may iba-ibang panaginip ho tayo. Pero sana ay sa puso natin yung gawain para ho sa Panginoon. Okay? And then, sa Efeso chapter 2, Efeso chapter 2, chapter 2, verse 13. Efeso chapter 2, verse 13. So, pwede ho kayo pong bumasa. 3, 2, 1. Kaya sabi dito, di ba? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Yung Diyos po mismo ang gumagawa ng paraan para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Yung Diyos po mismo ang gumagawa ng kalooban para sa atin lahat. Di ba? Siya po mismo ang gumagawa. Kaya nung isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ito po mismo ay siya rin po mismo ang gumawa. Siya rin po mismo ang nag-utos. Pumunta ka sa sanlibutan. Mamatay ka para sa mga makasalanan. Kaya ito po ay nangyari ho sa Panginoong Hesukristo. Nalaman natin sa pamamagitan ho ng kanyang salita. Pumarito siya, nagdanak ang kanyang dugo. Paraan niya ito para tayo ay maligtas. Kaya sabi dito sa atin, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Yung Diyos po mismo, ganito ang puso ng Diyos. Siya po mismo ang gumagawa para sa atin lahat. Pero wag natin panatilihin sa puso natin yung batong puso, no? Batong puso. Wag natin panatilihin sa puso natin, kundi alisin natin ito. Dahil yan po mismo ay hindi nakakatulong ho sa atin, sa buhay Kristiyano ho natin. Kaya verse 12, sabi ho dito, kaya nga, mga minamahal,
Kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. So sabi ho ni Apostol Pablo, sabi ho dito, kailangan yung ating kaligtasan ay manatili sa atin yung takot sa Diyos. Manatili sa atin yung takot ho sa Diyos. Kung hindi ho tayo natatakot sa Diyos, so maaari tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ho dito ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo ako sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama. Si Apostol Pablo, marami siyang pinagdaanan na hirap din. Hindi kagaya ng hirap na pinagdadaanan natin ngayon. Iba yung pinagdaanan nila kaysa sa pinagdaanan natin ngayon. Kaya kayang-kaya natin itong tiisin. Di ba ho? Kayang-kaya natin itong tiisin. Sila po ay nakulong. Sila po ay pinagbabato. Tiniis nila para lamang po sa Ebanghelyo. Tiniis nila lahat ng iyon. Pero sa atin, kapag tayo po mismo ay nakakaranas ng hirap, sumusuko na kaagad. Sumusuko na kaagad. Ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw alamin kung ano ang nais ng Diyos sa Kanya. Wag tayong sumuko. Lalo-lalo sa mga prayer ho natin. Wag tayong sumuko sa mga panalangin ho natin. Yung iba dito, may prayer sila na nangyari, natupad yung kanilang panalangin. Lalong-lalo na yung mga mahal nila sa buhay. Prayer nila yon at nangyari. Pero, ano ang nangyari? Sila naman lumayo sa church. Nakalimutan nila yung kanilang panalangin na tinupad na ng Diyos. Pinabayaan nila yung kanilang panalangin. Doon narito na, siya naman ang lumalayo sa church. Kaya, ano ang nangyari? Pati yung mahal niya sa buhay ay lumayo na rin sa Diyos. Lumayo na rin sa salita ng Diyos. Kaya, hirap na ulit pabalikin. Hirap na ulit pabalikin. Kaya alalahanin natin yung mga prayer natin na tinupad na ng Diyos. Alalahanin natin yon palagi. Alam ko po na may nangyari na sa inyo na tinupad na ng Diyos yung prayer ninyo. Wag niyo po itong pababayaan. Kapag pababayaan niyo po ito, malalaman niyo na lamang na ito po mismo ay huli na lahat. No? Yung prayer, dapat alalahanin po ito palagi. Alalahanin po ito palagi. Okay? Bakit ito? Dahil ang mundong ito ay sadyang madilim, sadyang marumi na, sadyang malabo na dahil sa kasalanan. Di ba? So, halimbawa, alam mo ninyo yung Ilog Pasig? Di ba? Nung nag-aaral ho ako sa Makati, sabi ho ng mga matatanda doon, yung Ilog Pasig na yan, malinaw pa. Nakikita pa po yung ilalim. Pero ngayon, hindi na. Di ba? Sobrang dumi na. So, ilalarawan natin sa mundo. Di ba? Dati, nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, malinis pa. Wala pang kasalanan. Pero nung nagkasala ang tao, naging malabo na ito sa paningin ng Diyos. Kaya gumawa siya ng paraan para tayo ay maligtas. Gumawa siya ng paraan. Kaya ganun po yung mundong ito. Hanggang ngayon, sobrang dumi. Okay? So, tingnan natin sa Kawikaan, chapter 25. Kawikaan, chapter 25, verse 26. Kawikaan, chapter 25, verse 26. Okay, so basahin natin ng sama-sama. Tulad ng malabong balon at maruming bukal, ang taong matuwid na sa masamay, nagbibigay daan. So sabi dito, ang mundong ito, sabi dito, tulad ng isang balong marumi, tulad ng isang bukal na marumi. Kaya tulad ng malabong balon at maruming bukal. Ganito yung mundong ito. Sobrang labo na. Hindi na mapapakinabangan. Wala nang pakinabang yung mundong ito dahil sa karumihan at kasalanan. Pero dapat, ang isang tao, ang isang Kristiyano, dapat ito po mismo ay magbibigay daan liwanag sa mga pusong madilim.
pusong naghahanap sa salita ng Diyos. Pusong daan na dapat ay makikita nila yung salita ng Diyos at yung buhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, ang taong matuwid na sama-samay, nagbibigay daan. Di ba? Ang isang Kristiyano, siya po mismo ang nagbibigay daan para ay maligtas. Ang isang Kristiyano sa mismo ay nagbibigay daan para sa ikatitibay ng kapwa niya, Kristiyano. Hindi po mismo sa ikalalabo, ikarurumi, ikatitisod. Hindi po ganon. Dapat ang isang Kristiyano, siya po mismo ang magbibigay daan sa lahat ng tao. Hindi po mismo sa ikatitisod, ikababagsak, hindi ho ganon. Siya po mismo ang magbibigay daan sa mga Kristiyano. Para din po ang mga nakapaligid, mga mahal natin sa buhay, nais nating maligtas. Pero, nagbibigay daan ka ba ng liwanag sa mga mahal mo sa buhay? Kung hindi ka nakapagbibigay daan ng liwanag sa kanila, so malabo mo sila ma-evangelize. Malabo sila ma-evangelize. Kaya kailangan, ikaw mismo ang magbibigay daan. Kasi sila po mismo ay nakatingin sa iyo. Dapat si Kristo ay magliliwanag sa iyo. No? Si Kristo ay magliliwanag po sa iyo. And then, sa Lucas chapter 21, sa Lucas chapter 21, verse 34, 21, 34, Lucas. So sabi ho dito, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. So sabi ho dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili. No? Mag-ingat tayo sa ating sarili, sa katakawan ng laman, sa katakawan sa kasalanan, sa katakawan sa takbo ng sanlibutan. Diba? Sa katakawan sa takbo ng sanlibutan, ito po mismo ay minsan nagpapalayo sa relasyon natin sa Diyos. Minsan nagpapalayo ho ito sa salita ng Diyos at nagpapalayo ho ito sa panalangin. Meron ho bang Kristiyano ho dito na natigil na ho yung kanyang panalangin? Sana walang Kristiyano na humihinto sa kanyang panalangin. Kaya sabi ho dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. So marami ho mga alalahanin sa buhay ho natin. Lalong-lalo na ho yung mga magulang dito. Di ba? Alalahanin para sa tuition, alalahanin para sa pambayad sa bahay, lahat ng mga bills, no? Alalahanin. Kapag hindi kaya, gumagawa ng paraan kung paano mabayaran ho lahat ng ito. Pero, wag natin ahalisin sa puso natin, sa buhay natin, yung relasyon natin sa Diyos. Kaya sabi ho dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili. No? Mag-ingat tayo sa ating sarili. Baka mapalayo tayo sa iglesia, mapalayo tayo sa salita ho ng Diyos. Alam natin na tayo po mismo ay ligtas na, pero paano yung mga mahal mo sa buhay pag ikaw ay lumayo sa church? Paano sila? Sayang. Binigyan ka ng pagkakataon, pero sayang sila na hindi makarinig ho ng salita ho ng Diyos. Kaya verse 35, sabi dito, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Hindi lamang Kristiyano, kundi pati din po mismo yung mga hindi ligtas, yung mga hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ito ay darating sa buong daigdig. Walang exemption. Walang exemption sa mundong ito. Ligtas ka man, Kristiyano ka man, hindi ka man ligtas, lahat ng alalahanin sa buhay, ito ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Di ba? Pansinin natin pagkatapos ng pandemic, di ba? Yung tao natutong mag-business. Di ba? Yung tao ay natuto na rin mag-ipon, natuto na rin mag-savings dahil ayaw nang maranasan yung nangyari pagkatapos ng pandemic, during pandemic, di ba? Nagutom tayo, hindi tayo makalabas sa bahay, gumagawa tayo ng paraan
Nag-iisip tayo kung ano yung magandang gawin para tayo ay mabuhay at makakain sa araw-araw. Yun po mismo ay alalahanin. Di ba? Kristyano at hindi Kristyano ay nangyayari ho ito. Kaya anong sabi ho dito? Sapagat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Di ba? Yung katakawan, kalasingan, at alalahanin sa buhay. Dumarating ho ito sa lahat ng nabubuhay dito sa lupa. Kaya isipin natin na ang Diyos nariyan sa mga Kristiyano na sa atin. Alamin lang natin kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya. Alamin natin kung bakit nananatili tayo sa church dahil yun po mismo yung Kanyang layunin para natin malaman yung kalugod-lugod sa atin at sa Kanya. Yun yung pag-ibig ho ng Diyos. Verse 36, sabi dito, subalit maging handa kayo sa bawat panahon, na nananalangin, magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at ito'y makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Alam natin na malapit na rin po bumalik ang Panginoong Jesucristo. Malapit ng second coming. Di ba? Paano? Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, malayo ka sa church, iba yung inyong ginagawa. So yun po mismo ay kahiyahiya sa harapan ho ng Diyos. Kahiyahiya sa harapan ho ng Diyos. Kaya nga, sabi ho dito, maging handa kayo sa bawat panahon. Hindi natin nalalaman kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. Kaya ano sabi ho dito sa verse 34, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumo ng inyong mga puso. Kaya sa verse 36, maging handa kayo sa bawat panahon. Kahit busy tayo, huwag natin alisin sa buhay natin yung relasyon natin sa Panginoon. Huwag natin aalisin. Gaya ho ng hindi mananampalataya. Gaya ho ng ibang mga tao na pumupunta lamang ho ng church sa ibang paraan at sa ibang dahilan. Pero ang isang Kristiyano, alalahanin mo kung ano yung kalugod-lugod sa harapan ho ng Diyos. Huwag tayo magpadala sa tukso ng sanlibutan ito. No? Maraming tukso na dito sa sanlibutan ito. So maaari kanina natukso ka. Bago ka pumunta ng church, ano yung unang tukso sa inyo? Yung malambot yung higaan, malambot yung unan. Di ba? Yun yung unang tukso. Kapitbahay natin, pare, mare, may birthday, saan ka pupunta? Di ba ho? May mga ganon. May mga reunion. Di ba? May tukso na dumarating sa isang Kristiyano. Pero ano sabi dito? Maging handa kayo sa lahat, sa bawat panahon, na nananatili yung panalangin. Nananatili yung panalangin para ano po, makatakas tayo sa takbo ng sanlibutan ito. Makatakas tayo. Kung itigil natin yung prayer natin, so maaari, babalik ka sa sanlibutan. Di ba? Na-experience natin yan, nakikita natin. Di ba? Nakikita natin sa mga kasama nating Kristiyano, ang hirap na nila pabalikin. Dahil ano? Dahil naiinggit sila sa kapitbahay, naiinggit sila sa kapwa nila kasi umaasinso sila. Bakit kayo maiinggit? Bakit tayo maiinggit? Dapat sila ang maiinggit dahil anak tayo ng Diyos. Pupunta tayo ng langit. Di ba? Dapat sila po ang maiinggit. Hindi tayo maiinggit. Ang isang Kristiyano dapat alisin yung inggit sa puso. Kundi, yung salitahan ng Diyos dapat manahan sa puso ng isang Kristiyano. Kaya, walang kasiyahan sa Diyos. Walang kasiyahan sa Diyos kung nanatili tayo dito po mismo yung isip natin sa sanlibutan. Hindi po yung kasiyasiya sa Diyos. So sa Roma chapter 12, verse 1, sa Roma chapter 12 verse 1, sabi ho dito, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan sa isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siyang ninyong makatuwirang paglilingkod. Anong sabi ho dito? Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos. Di ba? So, bakit ko ito tinuturo sa inyo? Para alam natin. Di ba? Para alam natin. Para wala tayong may dadahilan sa harapan ng Diyos na pasabihin nun ninyo, Lord, hindi naman tinuro sa amin yan eh. Hindi yan pinaalam sa amin na ito pala ang kalugod-lugod sa iyo.
Ito pala yung nais mo para sa amin. Kaya ngayon, wala tayong may dadahilan sa Diyos. Wala tayong may dadahilan sa Kanya. Kaya kailangan, sabi ho dito, na inyong iaalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ano ho ito? Yung lakas natin, yung oras natin, kapag may mga gawain. Yun po mismo, yung kasiyasiyang paglilingkod do sa Panginoon. Okay? Yan po mismo, kalugod-lugod do sa Kanyang harapan. Nais ng Diyos. Yung kalakasan natin, so panandalian lamang ho ito. Baka balang araw, ilang panahon na lang, no? Mga ilang panahon, yung mga senior dito, so maaari hindi na ho natin sila kasama ngayon. Bakit? Dahil may sakit na sa tuhod, hindi na makapunta sa church. Di ba po? Yung kalakasan natin, saglit lang po yan. Kaya kailangan, iserve natin sa Diyos. Bigyan natin daan na kalugod-lugod sa Panginoon. Saglit lang po yan, yung kalakasan na yan. Hindi po yan panghabang buhay. Yung oras natin, ganun din po. Panandalian lang din po yung oras natin dito sa mundong ito. Hindi po yan panghabang buhay dito sa mundong ito. Kaya sabi ng Diyos, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. Okay? Kaya wag natin isipin sa puso natin na maging kagaya ho ni Judas Iscariote at ilan ng mga tao na nang hinayang ho doon sa pabango. No? So tingnan natin kung ano po yung kanilang sinasabi. Sa Marcos chapter 14. Marcos chapter 14. Verse 4. Marcos chapter 14 verse 4. So basahin ho natin. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinasabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? No? Sinayang ng ganito ang pabango. Okay? Kaya sabi dito, may ilan doon na pagalit na sinasabi sa kanilang sarili, sayang yan. Sayang yan. Kaya tayo po, kapag pupunta tayo ng church, kapag meron pong nagsasabi sa atin, huwag kayong pumunta sa church. Di ba? And then, bukod pa po doon, kapag tayo po mismo ay naglilingkod sa Panginoon, kapag may mga gawain, huwag yung gawin yan, sayang yan. Huwag yung gawin yan. Huwag kayong maglingkod sa Diyos. Merong sa gobyerno, ang tawag dito, mga ayuda. Huwag kayong pumunta sa church, may ayuda, sayang. Di ba? Sayang, pumunta kayo doon, sayang. Di ba? So may ilan na ganito ho nagsasabi. No? May ilan. Kaya yung puso natin dapat wag maging ganito yung puso natin. Saan tayo manghihinayang? Manghihinayang tayo sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa sila saved. Doon tayo manghihinayang. Sayang sila kapag hindi sila nakarinig ng Ebanghelyo. Okay? Kaya verse 9 po, basahin po natin. Verse 9. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay ginawa ng babaeng ito ang sasabihin sa pag-alala sa kanya. Kahit saan man ipangaral yung Ebanghelyo, yung salita ng Diyos, pinapaalala ng Diyos yung ginawa ng babae. Yung sakripisyo niya para sa Panginoon. Na binuhos yung pabango doon sa paanan ng Panginoong Hesukristo. At yung kanyang buhok ay ginawa niyang pamuna sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Kaya alalahanin natin, bakit tinuturo ito sa atin? Na alalahanin natin yung kanyang ginawa? Na ibig sabihin, huwag tayo manghinayang sa lahat ng bagay na meron tayo. Huwag tayo manghinayang sa kalakasan. Huwag tayo manghinayang sa oras. Huwag tayo manghinayang sa pera. Kumpara naman sa gawain sa Panginoon. Huwag manghihinayang. Bakit to? Lahat ng bagay dito sa mundong ito, mababaliwala yan lahat pag tayo po ay namatay na. Kaya lahat tayo, huwag tayo manghihinayang kung anong meron tayo na hinihingi ho ng Diyos sa atin. Huwag tayo manghihinayang. Dahil yun po mismo
ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sinasabi, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-alala sa kanya. Na ibig sabihin, huwag manghinayang sa lahat ng bagay na meron tayo, kung anong meron tayo para sa Panginoon. Okay? Awit 82. Awit 82. Ito po mismo yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Na yung mga tao, busy sa kanilang buhay. Verse 5, 82, verse 5, basahin po natin. Wala silang kaalaman o pangunawa, sila'y lumalakad na parot parito sa kadiliman, lahat ng saligan ng lupa ay nayayanig. Ano sabi dito? Wala silang kaalaman o pangunawa. Hindi nila nalalaman na yung buhay nila papunta sila doon sa impyerno. Wala silang kaalaman na sila'y lumalakad na parot parito sa kadiliman. Yung mundong ito ay kadiliman. Napapunta na ho ito sa pagkawasak. Wala silang kaalam-alam. Sino ho dapat ang magbibigay sa kanila ng kaalaman? Tayo po mismo mga Kristiyano. Kahit ilang beses natin sila naimbitahan sa Bible seminar, sa pakikinig ng salita ng Diyos, so wag ho tayong sumuko. Balang araw, bubuksan din ng Diyos yung puso nila. Lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, na dati tinatanggihan tayo, huwag tayong sumuko. Patuloy lamang po silang i-remind. Bakit? Ganito kasi ang nangyayari sa kanila. Sabi ho dito, wala silang kaalaman o pangunawa, sila'y lumalakad na parot parito sa kadiliman. Yung sanlibutan ito, wala tayong mapapakinabangan dito. Wala tayong mapapakinabangan dito sa sanlibutan ito. Pinapakita sa atin ni Haring Solomon na walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Walang kabuluhan. Lahat ng mapapakinabangan natin para sa ikabubuti natin sa harapan ng Diyos at ikalulugod sa Kanyang harapan, gawin natin. Gawin po natin na magsiserve tayo sa Kanya. Kaya ito ho nangyayari sa sanlibutan. Sila'y lumalakad na parot parito sa kadiliman. Ito yung sanlibutan ito. Okay? Sa Ikalawang Korinto, chapter 9, Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 13. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 13. Sabi ho dito, sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. At dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng mga tao. Sabi ho, niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. So, walang tigil yung pangangaral ng salita ho ng Diyos. Lalo-lalo na, malapit na ho yung summer retreat ho natin. Nandoon lahat, hinihingi ng Diyos yung kalakasan, oras, at tuloy-tuloy lamang po sa panalangin para sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Kaya walang tigil yung pangangaral ng salita ng Diyos hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Hesukristo. Verse 10, sabi dito sa verse 10, siya'y nagbibigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay bilang pagkain, ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at pagpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Ano ho ito? Yung kaligtasan natin. Huwag natin itago. Yung binigay ng Diyos na kaligtasan, huwag natin itago, kundi ihasik ito para ito ay mamunga, tumubo at mamunga. Yung kaligtasan dapat ihasik, huwag ho itago. Kasi kapag itago yan, magkakaamag yan. Di ba? Huwag natin itago sa yung kaligtasan ito. Kundi, panatilihin itong ihasik ng ihasik hanggat tanggapin nila yung salita ng Diyos. Kaya sabi, siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay bilang pagkain nang siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami
ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Okay? Yung kaligtasan, sabi ng Diyos, wag natin. Yung Ebanghelyo, wag natin itago lang, kundi ihasik natin ito. Di ba? Kaya tingnan ho ninyo, halimbawa, yung isang butil ng palay, kapag itinanim mo, kapag ito po mismo ay mamunga, dumarami o kumukunti? Dumarami. Yung marami na yon, kapag itanim ulit, dadami pa ng dadami. Tama ho ba? Ganon po yung kaligtasan natin. Kapag i-share natin ng i-share yung Ebanghelyo ng Diyos sa mga tao na nakapaligid sa atin, so maaari may ilan doon tataniman ng Diyos ng binhi para sila din po ay lumago. At nangyayari sa atin, di ba? Nangyayari sa bawat isa sa atin. Na tinaniman ng Diyos yung kaligtasan sa puso natin at ipangaral ang Ebanghelyo, dahan-dahan ho ito lumalago. Di ba hindi niyo po ba napapansin? Dahil ito yung prayer po ninyo. Dahil ito po mismo ang ginagawa ninyo. Dahil ito yung kalooban at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung may isang Kristiyano na nagtatago pa rin ng binhi, tanggalin mo na yan. Ihasik mo na. Huwag ka nang mahiya. Kasama mo yung Diyos sa panghasik. Kung tatanggihan ka nila, huwag mo isipin na ikaw ang tinatanggihan. Ang Diyos ang kanilang tinatanggihan, hindi ikaw, kundi ang Diyos ho mismo. Okay? Sa awit 69, verse 31, verse 30 hanggang 31, awit 69, verse 30 to 31, sabi ho dito, sa pamamagitan ng awit, ang pangalan ng Diyos ay aking pupurihin at sa pasasalamat siya ay aking dadakilain. Ito'y makakalugod sa Panginoon ng higit kaysa baka o sa toro na may mga sungay at mga paa. Kaya sabi ho dito, sa pamamagitan ng awit, ang pangalan ng Diyos ay aking pupurihin at sa pasasalamat siya ay aking dadakilain. Ito'y kalugod-lugod sa Panginoon. Sa lahat ng sakripisyo ninyo, so yan po ay hindi ho yan binabaliwala ho ng Diyos. Yan po mismo ay kalugod-lugod sa harapan ho ng Diyos. Lahat ng sakripisyo ninyo, natin lahat ng sakripisyo natin ay hindi ho yan baliwala sa harapan ho ng Diyos. Huwag tayong manghihinayang. No? Huwag tayong manghihinayang. Sa chapter 43, yan pa rin po sa awit. Chapter 43, verse 4. 43, verse 4. So sabi ho dyan, kung magkagayon, pupunta ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking malabis na kagalakan, at pupurihin kita ng Alpa, o Diyos ng aking Diyos. Sabi ho, pupunta ako sa dambana ng Diyos. Ano ho ito? Ang dambana ng Diyos, ito po mismo ang cross ni Kristo. Sa panahon natin, ito po mismo ang cross ni Kristo. Ang dambana ng Diyos. Kaya tayo, tumingin lang tayo sa sakripisyo ng Panginoong Kristo. Tumingin tayo sa kanyang cross, na siya po mismo, doon sa cross ay namatay para sa atin. At nagdanak ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Kaya, lahat tayo, tumingin tayo sa cross ni Kristo. Huwag tayo tumingin sa mga mali, kundi tumingin tayo sa cross ni Kristo. At huwag din po tayo tumingin sa ikatitisod ng ating Kristiyanong pamumuhay. Dahil kapag tumitingin tayo sa ikatitisod at ikahihina ng ating Kristiyanong pamumuhay, gawa ho yan ni Satanas. Hindi ho yan gawa ng Diyos, kundi gawa ho yan ni Satanas. Bakit? Dahil doon ka mahina. Kaya dapat tumingin tayo sa krus ni Kristo. Dahil ang krus ni Kristo ang siyang nagpapalakas sa isang Kristiyano. Dahil nalalaman niya na ang Panginoong Kristo ang siyang nagligtas at nagsakripisyo sa Kanya. Huwag tayong tumingin sa ikahihina at ikatitisod ng ating Christian life. Okay? Pilipos, chapter 2. Pilipos, chapter 2.
verse 8. Basahin po natin. Filipos chapter 2, verse 8. At palibhasin na tagpuan sa anyo ng tao, sila'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sabi dito, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Tingnan natin, dito tayo tumingin sa ginawa ni Kristo sa atin. Siya'y sumunod hanggang sa kamatayan. Siya'y pinako sa krus hanggang sa kamatayan. Siya'y naghihirap hanggang sa kamatayan. Dahil saan? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Yan po mismo yung kanyang naranasan. Sabi dito, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Di ba? Sa langit, masaya siya. Pero ibinaba niya yung kanyang sarili. Tinanggap niya lahat ng mga pagdurusa. Naging katawang tao siya, kagaya natin, na nakakaramdam ng hirap, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng damdamin. Di ba ho? Kaya sabi niyan, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Chapter 3, verse 12 hanggang 14. Chapter 3, verse 12 hanggang 14. Basahin din po natin. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So sabi ho dito, Apostol Pablo, sabi ho dito, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Paano din po kayo inabot ng Panginoong Kristo? Paano niya kayo niligtas? Paano niya kayo niligtas? Di ba ho? Niligtas tayo dahil sa ating mga kasalanan. Inabot tayo ng Panginoong Kristo, papunta na tayo doon sa impyerno. Dahil sa kasalanan natin, inabot tayo ng Panginoong Kristo. Kaya alalahanin natin ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoong Kristo. Kaya sabi dito, sabi ni Apostol Pablo, isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Di ba? Yung future. Yung future natin sa lupang ito ay hindi natin alam. Pero ang future natin na makalangit, alam natin. Dahil pinapaalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan nitong Biblia. O ito yung future ng mga Kristiyano. Pagdating nila sa langit, sila po ay mag-i-enjoy, magsasaya. Di ba? Pero yung mga tao na malayo sa salita ng Diyos, hindi nila alam ito. Di ba? Hindi nila alam ito. Kaya ang isang Kristiyano dapat kung ano yung inaalala natin at binabalikan natin sa mga nagdaan panahon, kalimutan na ito lahat. Yung past, kalimutan na. Di ba? Tatahakin natin yung future natin. Tatahakin natin. Dahil, bakit? Anong sabi ni Apostol Pablo? Doon siya nakapokus sa gantimpala. Kayo po, nakapokus po ba kayo sa gantimpala? O nakapokus kayo sa kapwa? Dapat nakapokus tayo sa gantimpala. Ang hirap natin, sabi ng Diyos, may gantimpala yan. Hindi yan baliwala. No? Yung hirap natin, yung bawat sakripisyo po ninyo, sabi ng Diyos, may gantimpala yan. Doon nakatingin si Apostol Pablo. Nakatingin siya kay Kristo at nakatingin siya sa gantimpala niya kay Kristo. Dapat doon tayo tumingin palagi. Okay? So, sana yung na-share ko po sa inyo ay alalahanin po ninyo kung ano po yung kalugod-lugod sa Panginoon. So, yun po mismo yung title. No? So, hanggang dito lamang po, lahat tayo ay yumuko at manalangin. Mahabagin namin Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat sa patuloy niyo pong paggabay at pag-iingat po sa amin, Panginoon.
Dinadalangin din po namin, Panginoon, na malapit na rin po yung aming summer retreat. Naway tulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga naimbitahan at na-evangelize po, Panginoon, nabuksan niyo po yung kanilang puso at isipan na makadalo sila sa iyong dakilang kaligtasan at makadalo sila sa iyong banal na salita. Naway alisin niyo po yung pusong bato sa kanila, Panginoon, at palambutin niyo po ito at makasama namin. Lalo-lalo na po sa mga mahal po namin sa buhay na nais namin na sila po ay maligtas at makarating sila sa pagkakilala sa katotohanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil hindi po namin kaya ito kung wala po ang tulong po ninyo. Sa iyo lamang po kami lubos na umasa at nagtitiwala. Dinadalangin din po namin yung aming senior pastor na sila po ay nangangaral sa Tagaytay Church at naway yung mga mission team na kasama niya sa pagbabalik po mamaya sa kanilang bansa ay ingatan niyo po sila at naway makarating po sila ng maayos at mayroon pong kagalakan sa kanilang puso. Muli, sa iyo lamang po kami lubos na umasa at nagtitiwala. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.